Dear Admin, matagal ko pong pinag-isipan kung ibabahagi ko ba ang kwentong ito dahil hanggang ngayon ay may bahagi pa rin sa akin na nahihiya sa lahat ng nangyari. Maraming beses ko na po itong sinubukang isulat, ngunit paulit-ulit ko ring hindi natutuloy. Hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi dahil natatakot akong isipin ng iba na napakadali kong nalinlang. Ngunit habang lumilipas ang panahon, naisip ko rin na baka sakaling may makabasa o makarinig ng karanasan ko at makatulong ito upang hindi nila maranasan ang parehong sitwasyon. Kaya ngayon, nag-ipon na po ako ng lakas ng loob para ibahagi ang aking kwento. Ako po si Karen, 39 years old, isang single mother mula sa Ilocos. Meron po akong 2 anak na naiwan sa Pilipinas at halos 1 taon pa lamang akong nagtatrabaho bilang domestic helper dito sa Hong Kong. Hindi po ako kabilang sa mga OFW na matagal nang sanay sa buhay sa ibang bansa. Marami pa rin akong bagay na unti-unting natututunan. Noong mga unang buwan ko rito, halos gabi-gabi akong umiiyak dahil sa sobrang pangungulila at pagod. Sa totoo lang, wala naman akong maipipintas sa aking mga amo. Mabubuti silang tao at maayos naman ang pakikitungo nila sa akin. Pero iba pa rin talaga kapag unang beses mong mapalayo sa iyong mga anak. Kahit pa araw-araw kayong mag-video call, may mga pagkakataong pagkatapos ninyong mag-usap ay bigla ka na lamang mapapaiyak dahil hindi mo sila mayakap at makasama sa mga simpleng sandali ng kanilang paglaki. Ang dahilan kung bakit ako nag-abroad ay simple lang. Gusto kong mabigyan ng mas magandang buhay ang mga anak ko. Matagal na kaming hiwalay ng tatay nila at simula noon, ako na ang sumalo ng halos lahat. Noong una may maliit akong trabaho sa Pilipinas pero hindi sapat. Habang lumalaki ang mga bata, lumalaki rin ang gastos. Kaya kahit takot akong umalis, tinanggap ko yung pagkakataon sa Hong Kong. Sabi ko sa sarili ko, ilang taon lang ito, makakaipon ako, tapos uuwi rin. Hindi naman ako naghahanap ng relasyon. Sa edad kong ito, at may 2 anak na, pakiramdam ko hindi na para sa akin yung mga ganong bagay. Minsan kapag nagkwekwentuhan kami ng mga kabayan tuwing Sunday day off, at may pinag-uusapan silang manliligaw o boyfriend, nakikinig lang ako. Madalas pa nga nilang sabihin sa akin na subukan ko raw ulit maging masaya. Tatawa lang ako at sasabihing anak ko na lang ang priority ko. Tuwing Sunday, minsan sumasama ako sa mga kabayan sa Central. Kumakain kami, nagpapahinga, bumibili ng konting gamit at nag-uusap tungkol sa buhay sa Hong Kong. Doon ko rin nakilala yung ilang kabayan na mas matagal na dito. Sila yung laging nagbibigay ng tips tungkol sa trabaho, pag-iingat, at kung paano umiwas sa problema. Madalas din kaming nagpapalitan ng contact number lalo na kapag may gustong sumama sa susunod na day off o may kailangan itanong. Hindi ko alam noon na may isang simpleng bagay akong hindi masyadong inisip na magiging parte ng kwento ko. Isang gabi pagkatapos ng trabaho, nakahiga na ako sa kwarto at hawak ang phone ko. Katatapos lang naming mag-usap ng mga anak ko. Habang nag-i-scroll ako, may pumasok na WhatsApp message mula sa hindi kilalang number. Hello Karen, I hope I'm not disturbing you. Hindi ko agad pinansin. Sa isip ko baka maling send o kung sino lang. Ilang minuto lumipas may panibagong message. I know this may seem random but I wanted to say hello. Nagreply ako. Hello! Sorry, who is this? Halos agad siyang sumagot. My name is Daniel. I live in the UK. I got your number through someone who knows you. I hope you don't mind me reaching out. Admin, nung una nagtaka ako. Hindi naman ako nagbibigay ng number kung kani-kanino. Pero dahil naalala kong may mga nakakausap nga akong kabayan tuwing day off at minsan nagpapalitan ng contact details para sa mga lakad, hindi ko na masyadong inisip. Tinanong ko kung bakit ako minessage.
Sumagot siya, because I heard you're kind. And honestly, I thought I should take a chance and introduce myself. Hindi siya bastos. Hindi rin siya malandi. Kaya sumagot ulit ako. Nag-usap kami ng konti. Tinanong niya kung matagal na ako sa Hong Kong. Sinabi kong 1 year pa lang. Tinanong niya kung may pamilya ako. Sinabi kong may 2 akong anak. Tinanong ko rin siya. You from UK? Why message me? Ang sagot niya. Because I don't believe age matters. I think good people deserve to meet good people. Admin? Sa totoo lang natawa pa ako noon. Sabi ko baka nagkakamali siya at hindi naman ako yung klase ng babaeng hinahanap niya. Nag-reply siya. You're assuming I am looking for perfection. I'm not. I'm looking for someone real. Noong gabing yon, hindi kami matagal nag-usap. Nag-good night siya ng maaga at natapos din doon. Akala ko hanggang doon na lang. Pero kinabukasan may message ulit. Good morning, Karen. I hope work goes smoothly today. Sinagot ko naman. Thank you. You too. Doon nagsimula yung halos araw-araw na simpleng usapan. Hindi naman buong araw. Minsan umaga lang. Minsan gabi. Minsan tinatanong niya kung pagod ba ako o kung nakakakain ako ng maayos. Hindi rin ako sanay mag-English kaya simple lang lagi ang reply ko. One day, nag-send siya ng voice message. Mahina ang background, pero malinaw ang boses. Kalmado magsalita. Maayos ang English. Hindi mabilis at hindi pilit. Hello, Karen. I hope you don't find this strange. I just thought hearing a voice is nicer than reading text. Nagulat ako. Hindi ko alam bakit, pero pinakinggan ko ulit. Sumagot din ako ng voice message kahit nahihiya. Hello. Sorry, my English not good. Maya-maya may reply agad. You don't need perfect English. I understand you. Admin, hindi ko maipaliwanag pero parang gumaan yung pakiramdam ko noon. Hindi dahil kinikilig agad ako. Siguro dahil matagal na rin walang bagong taong interesado kung kumusta araw ko. Lumipas ang halos 2 linggo at mas naging komportable na kami sa usapan. Hanggang isang gabi, nag-send siya ng mahabang voice message. Karen, I want to be honest with you. I'm not here to waste your time. I know we don't know each other well yet, but I would like to court you and see where this could go. Napatingin lang ako sa screen. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o magugulat. Sumagot ako. You serious? We not even meet. Tumawa siya ng mahina bago sumagot. That's true. But every relationship starts with a conversation. Hindi ako sumagot agad. Tapos may isa pa siyang sinabi. I know you have children. I know you're busy. I'm not asking for anything right now. I just want a chance. Admin, nakakahiya aminin, pero doon ako unang kinabahan. Hindi dahil natakot ako, kundi dahil matagal ko nang hindi naririnig na may gustong subukan ako makilala bilang babae. At hindi lang bilang nanay, OOFW. Hindi ko siya sinagot agad ng oo. Pero hindi rin ako tumanggi. At hindi ko alam noon na yung simpleng desisyon kong ipagpatuloy ang usapan ang magiging simula ng kwentong ikakahiya kong ikwento sa mga susunod na buwan. Admin, pagkatapos ng gabing sinabi ni Daniel na gusto niya akong ligawan, hindi naman agad nagbago ang lahat. Hindi siya naging sobrang sweet kinabukasan at hindi rin siya naging mapilit. Sa totoo lang, yun pa nga ang mas nagpababa ng guard ko. Sa isip ko noon, kung scammer o manloloko ito, baka matagal nang nagmamadali o kung ano-ano na ang sinasabi. Pero siya, parang normal lang. Kinabukasan nag-good morning lang ulit siya at tinanong kung kumusta ang trabaho ko. Nag-reply lang din ako ng simple. Pero admin, napansin ko na habang tumatagal, mas inaabangan ko na yung messages niya. Hindi ko inaamin sa sarili ko noon pero totoo. Kapag tapos na trabaho ko at hawak ko na yung phone, chine-check ko kung online ba siya. Kapag may voice message, pinapakinggan ko agad. Kapag wala, minsan naiisip ko rin kung busy lang ba o baka may ginagawa. Ganun pala magsimula minsan. Hindi biglaan, hindi dramatic. Unti-unti lang hanggang hindi mo namamalayan,
May parte na ng araw mo na inaasahan mo. Mas naging madalas ang voice messages namin kaysa text. Sabi niya, mas gusto raw niya yung may naririnig siyang boses kaysa puro chat. Hindi ko rin alam bakit, pero mas komportable rin ako sa ganun dahil nahihiya akong mag-English ng mahaba. Kapag text kasi naiisip ko pa grammar ko. Kapag voice kahit mali-mali minsan, tuloy lang. May isang gabi na tinanong niya ako, "Karen, can I ask you something?" Sabi ko, "Yes." Ang sabi niya, "Can you send me a photo? Not for anything strange. I just want to see the person I've been talking to." Admin, natigilan ako. Hindi naman ako sanay mag-send ng picture sa hindi ko kilala. Matagal na rin akong hindi nagpipicture ng sarili ko. Madalas mga anak ko lang o pagkain o mga tanawin sa Hong Kong. Sabi ko sa kanya, "I'm not pretty." Halos agad siyang sumagot. I didn't ask for perfection. Natawa pa ako. Sa isip ko ang corny. Pero ewan ko rin bakit naghanap ako ng maayos na selfie sa phone ko. Hindi yung edited. Hindi rin yung nakaayos ako. Simpleng picture lang habang Sunday day off, kasama mga kabayan. Pero nakakrop para ako lang. Sinend ko. Mga ilang minuto walang reply. Kinabahan pa ako. Tapos dumating yung message, "You have kind eyes." Admin, ewan ko bakit hanggang ngayon, naaalala ko pa yung exact na sinabi niya. Hindi naman niya sinabing maganda ako. Hindi rin sexy. Kind eyes lang. At sa totoo lang, matagal ko nang hindi naririnig yung ganong klase ng compliment. Pagkatapos nun nag-send din siya ng picture. Nakapolo siya. Mukhang nasa cafe. May konting puting buhok. Malinis tingnan. Hindi sobrang gwapo pero presentable. Mukhang nasa 40s nga. Sabi niya, fair exchange, nung una normal lang sa akin yun. Hanggang sa naging madalas, hindi naman malaswa. Minsan picture ng pagkain. Minsan picture niya sa airport. Minsan selfie. Minsan tanawin sa UK Kuno. Ako rin minsan nagpapadala. Picture ng niluto ko. Picture sa day off. Picture habang naglalakad. Minsan simpleng selfie. Napansin ko rin admin na bihira siyang mag-send ng picture na sobrang personal. Madalas maayos ang angle. Minsan parang masyadong maganda yung quality. Pero hindi ko naman inisip noon. Habang tumatagal naging mas personal ang usapan namin. Tinanong niya ako minsan kung ano raw pangarap ko. Sabi ko simple lang. Finish contract. Save money. Go home. Open small business. Tapos sinabi ko rin na gusto kong makasama ulit araw-araw yung mga anak ko. Tahimik siya saglit. Tapos nag-send ng voice, "You know what I like about you?" Sabi ko, "What?" Ang sagot niya, "You don't dream about expensive things. You dream about peace." Admin, nakakahiya aminin, pero tumama na naman sa akin yun. Pakiramdam ko may taong nakikinig talaga sa mga sinasabi ko. Lumipas pa ang ilang linggo at doon nagsimulang mapansin ng mga tao sa paligid ko na parang masaya ako. Napansin ng amo ko. Sabi niya minsan habang nagluluto ako, "Karen, you smile a lot lately." Tinawanan ko lang. Sabi ko, "Nothing ma'am, pero totoo naman, masaya ako. May kausap ako, may naghihintay ng good night, may nagtatanong kung kumain na ba ako." Dumating yung Sunday day off at kinuwento ko na rin sa mga kabayan. Nung una simple lang. Sabi ko may kausap akong foreigner. Biglang naging interesado lahat. May nagtanong, "Saan galing? Ilang taon? May picture?" Pinakita ko. Pinakinggan pa nila yung voice. May ilan na tuwa. May ilan na tawa. May nagsabi pa, "Ate Karen, iba ka ah." Tapos habang tumatagal mas nagkukwento na ako. Sinasabi ko na nanliligaw. Sinasabi ko na mabait. Sinasabi ko na hindi bastos. Hanggang sa isang araw nag-send si Daniel ng voice message na hindi ko makakalimutan. "Karen, I already checked my schedule. I want to visit Hong Kong this December. And if you're comfortable, maybe we can spend a few days in Macau too." Admin, parang tumigil mundo ko nung narinig ko yon. December, Hong Kong, Macau. Totoong plano. Hindi ko alam bakit. Pero doon ako tuluyang naniwala na seryoso siya. Hindi ko agad sinagot.
Ngumiti lang ako mag-isa. Tapos nag-reply ako, "You serious?" Ang sagot niya, "I've been serious since day one." Admin, simula nung gabing yon parang iba na ako tuwing Sunday. Mas excited na ako. Mas madalas na akong magkwento. At hindi ko napansin na habang mas ipinapakita ko sa mga tao yung saya ko, may mga nagsisimula na ring magtanong ng mga bagay na ayaw kong marinig. Admin, pagkatapos nung gabi na sinabi ni Daniel na pupunta siya ng Hong Kong sa December at gusto niya akong isama sa Macau, doon ko unang naramdaman na parang may inaabangan na ulit ako bukod sa sahod at day off. Hindi ko agad inamin sa sarili ko, pero totoo nahulog na ako. Hindi naman yung parang teenager na sobrang kilig. Mas tahimik siya. Yung pakiramdam na may isang tao na interesado sa araw mo, nagtatanong kung kumusta ka, at may plano na makita ka ng personal. Mas naging regular ang usapan namin, pero hindi naman buong araw. Madalas sa gabi pagkatapos ng trabaho. Voice messages pa rin dahil sabi niya, mas gusto raw niya yung natural na usapan kaysa video. Ilang beses ko ring tinry magbiro tungkol sa video call. Sabi ko minsan, "Maybe video? I want see if you real?" Tumawa siya sa voice note. "You don't trust me?" Sabi ko, "No. Joke only." Ang sagot niya, "When I see you in Hong Kong, I want that moment to be special." Admin, sa totoo lang kinilig pa ako doon. Sa isip ko baka romantic lang talaga yung tao. Hindi ko na pinilit. Habang tumatagal, mas naging confident akong ikwento siya sa mga kabayan tuwing Sunday. Nung una, simpleng kausap lang. Tapos naging manliligaw. Hanggang dumating sa point na ako na mismo nag-o-open ng usapan. Sasabihin ko, yung kausap ko sa UK, nag-message na naman. Minsan pinaparinig ko pa yung voice note. May ilan natutuwa. May ilan kinikilig para sa akin. Pero may ilan ding tahimik lang. May isang Sunday na marami kami sa tambayan. Masaya usapan. Tapos may nagtanong sa akin, "Ate Karen, kailan dating ng AFAM?" Sabi ko nang nakangiti, "December daw. Hong Kong tapos Macau." May nagsabi pa, "Uy, may gala na." Tawang-tawa ako noon. Pakiramdam ko parang ako yung may magandang balita. Hanggang may isang OFW na matagal na rin sa Hong Kong na nagsalita. Sabi niya, "Ate, wag ka sana magalit, pero nag-video call na ba kayo?" Sabi ko, "Hindi pa." Tinanong niya ulit, "Kahit saglit?" Sabi ko, "Wala, pero okay lang." Tumahimik siya saglit tapos sabi niya, "Ingat lang kabayan. Dami na ngayong AI voice. Yung iba picture lang at voice pero hindi totoong tao." Admin, hindi ko alam bakit pero medyo uminit pakiramdam ko noon. Hindi ko pinakita pero parang na-off ako. Kasi sa isip ko, bakit ganon? Hindi ba pwedeng may seryoso lang talaga? Hindi ko na pinansin kasi pakiramdam ko talaga naiinggit lang siya. Sabi ko pa, hindi naman siguro. Ang dami naming usapan. Ngumiti lang siya at sabi, "Basta ingat. Huwag ka lang magpapadala ng pera." Nung gabing yon, kinuwento ko kay Daniel yung nangyari. Sabi ko, "My friends say maybe scam because no video." Ilang minuto bago siya sumagot, nag-voice message siya. "Karen, I don't mind people being careful. But sometimes people project their own disappointments onto others." Tahimik akong nakinig. Tuloy niya, "You don't need to prove anything to anyone. What matters is how I treat you." Admin, hindi ko alam bakit. Pero gumaan loob ko pagkatapos noon. Tapos may isa pa siyang sinabi, "Just be careful with what you share. Some people support you. Some people only want details." Hindi naman diretsong sinabi na naiinggit. Pero doon nagsimula magbago yung isip ko. Tuwing may nagtatanong tungkol sa kanya, hindi na ako ganun ka-open. Sa isip ko, baka tama siya. Baka hindi lahat natutuwa. Pagkalipas ng ilang araw, nag-message siya ng medyo iba sa usual. "I have been thinking about your children." Nagulat ako. Tinanong ko bakit. Sabi niya, "You work hard. I know you're trying to build something for them.
Pagkatapos nun nag-send siya ng ilang larawan. May maliit na secured box. May isa pang larawan na nakabukas yung box. May mga alahas sa loob. May 2 maliit na gold bars. At may isa pang picture na may note. For Karen and her children. Admin, natulala ako. Hindi dahil mahal yung mga nasa picture, kundi dahil unang beses may gumawa ng ganong effort para sa akin. Sabi ko agad, no, too expensive. Ang sagot niya, relax, they're gifts. I want to do something meaningful before December. Tinanong ko bakit. Sabi niya, because I don't want you thinking you're alone in life anymore. Admin, nakakahiya aminin, pero medyo naiyak ako nung gabing yun. Hindi dahil sa regalo, kundi dahil sa sinabi niya. Sinabi ko na ikukwento ko sa mga kaibigan ko, pero mabilis siyang sumagot. Actually, I'd rather you don't. Tinanong ko bakit. Sabi niya, keep this between us for now. Big plans attract too many opinions. Hindi ko na pinilit. Sa isip ko normal lang siguro. Pagkatapos ng 2 araw, pumasok ulit message niya. Karen, I need your help with something. Kinabahan ako. Pagbukas ko ng message, may screenshot ng shipment details at maikling paliwanag. The package reached customs earlier than expected. They won't release it unless the receiver completes the clearance fee. Tapos may nakalagay na amount, 30,000 pesos. At admin, doon ako unang natahimik ng matagal habang hawak ang phone ko. Admin, nung nakita ko yung amount na 30,000 pesos, hindi ako agad nakasagot. Matagal kong tinitigan yung screenshot na sinend ni Daniel. Hindi naman sobrang laki para sa ibang tao, pero para sa akin, malaking pera na yon. 1 year pa lang ako sa Hong Kong at hindi pa ganong kalaki ang naiipon ko. May ipon ako, pero bawat piso may nakalaan na sa isip ko. May para sa tuition ng mga anak, may para sa emergency, may para sa pag-uwi balang araw. Ang unang pumasok sa isip ko, bakit ako? Hindi ko naman hiningi yung package. Hindi ko rin naman sinabing magpadala siya. Nag-reply ako, why me pay? Hindi siya sumagot agad. Ilang minuto lumipas bago dumating yung voice message. Karen, I understand why you're worried. If I could process it from here, I would. But because it's entering Hong Kong and it's under your name, they need the receiver to complete clearance. This isn't unusual. Admin, maayos siyang magsalita. Walang pressure, walang drama. Parang kalmado lang na inaayos ang problema. Kaya hindi rin agad ako nagduda. Tinanong ko, kung hindi ba pwedeng hayaan na lang yung package. Sumagot siya, of course we can. But I already prepared this for you. I just don't want all of that effort to go to waste. Pagkatapos nun, nag-send siya ng isa pang message. But please don't feel pressured. I don't want you doing something that makes you uncomfortable. Admin, ngayon kapag iniisip ko, doon ako mas bumigay. Kasi hindi siya nangulit. Hindi siya nagmakaawa. Hindi niya sinabi na kailangan. Parang ako pa rin ang may desisyon. Buong gabi akong hindi mapakali. Habang nagtatrabaho kinabukasan, paulit-ulit kong iniisip. 30,000. Package. Gold. Alahas. December. Hong Kong. Macau. May parte sa akin na nagsasabing wag. May parte rin na nagsasabing baka normal lang talaga. Naalala ko rin yung mga sinabi ng mga kabayan dati, pero mabilis ko ring inalis sa isip ko. Sabi ko sa sarili ko, kung scam ito, bakit pa siya magpapadala ng flowers? Bakit ilang buwan siyang nagtiyaga? Bakit may plano pa sa December? Nung Sunday day off, nagkita kami ng mga kabayan, pero iba ako noon. Tahimik lang ako. Hindi na ako masyadong nagkukwento. May nagtanong pa, "Ate, kamusta na UK mo?" Ngumiti lang ako. Sabi ko, okay naman. May isa pang nagsabi, "December na malapit ah." Tumawa lang ako pero hindi ko sinabi yung tungkol sa package. Admin, alam mo yung pakiramdam na parang ayaw mo magsabi kasi baka sabihin nilang tama sila. Ganon yung naramdaman ko. Ayoko marinig yung sabi sa'yo eh. Kinagabihan nag-message ulit si Daniel. No pressure.
I just need to know if I should proceed or cancel everything. Hindi ko alam bakit, pero parang kinabahan ako sa salitang cancel. Parang biglang naging totoo sa isip ko yung pagkawala ng plano. Walang December, walang meetup, walang Macau, walang taong pupunta para sa akin. Nag-reply ako. How much exactly? Sumagot siya agad. 30,000 pesos, one-time payment only. After that, everything is settled. Yung salitang one time lang yung paulit-ulit kong iniisip. One time. Hindi naman buwan-buwan. Isang beses lang. At sa isip ko noon, may package naman. May plano naman. May tiwala naman. Kinabukasan hindi ako mapakali. Binuksan ko yung account ko. Tiningnan ko ipon ko. Kasya, masakit. Pero kaya, nag-message ako sa kanya. I send, but promise no more payment. Ang bilis ng reply niya. You have my word. Admin, hindi ko na ikukwento paano ako nagbayad. Basta natatandaan ko lang yung pakiramdam habang pinipindot ko yung final confirm. Mabigat dibdib ko pero may excitement din. Iniisip ko matatapos na ito. Pagdating ng December magkikita kami at pagtatawanan na lang namin itong customs problem. Pagkatapos kong mag-send ng resibo, sinend ko rin sa kanya. I paid. Mga 10 minuto wala siyang reply. Kinabahan ako. Tapos dumating yung voice message. Karen, thank you. I know this wasn't easy. I won't forget this. Admin, ewan ko ba pero parang gumaan pakiramdam ko nung narinig ko yon. Nung gabing yon, nakatulog akong iniisip yung December. Iniisip ko anong isusuot ko. Iniisip ko kung saan kami pupunta. Iniisip ko kung anong sasabihin ko sa mga kabayan kapag dumating talaga siya. Pero kinabukasan, may napansin akong maliit na bagay na hindi ko agad pinansin. Hindi siya nag-good morning. Sabi ko busy lang. Tanghali wala pa rin. Gabi saka lang nag-message. Sorry, long day. Maikli. Hindi tulad dati, hindi ko masyadong inisip at kinabukasan ulit. Mas maikli. Hanggang sa napansin kong ako na lang yung unang nagme-message, ako na lang yung nagtatanong, ako na lang yung nag-aabang. Tinatanong ko kung okay ba. Sinasabi niyang busy. Tinatanong ko kung tuloy ba December. Sinasabi niyang yes of course. Pero iba na. Nawala yung dating mahahabang voice notes. Nawala yung mga tanong tungkol sa araw ko. At isang gabi habang nakahiga ako at hawak yung phone, bigla kong naalala yung sinabi ng kabayan ko. Ate, nag-video call na ba kayo kahit isang beses? At admin, sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, hindi ko alam bakit, pero kinabahan ako ng totoo. Admin, simula nung gabing naisip ko yung tanong ng kabayan ko tungkol sa video call, parang may kung anong nagbago sa pakiramdam ko. Hindi naman ako biglang nagduda. Pero parang unang beses matapos ang ilang buwan, nagsimula akong magtanong sa sarili ko ng mga bagay na dati hindi ko pinapansin. Bakit nga ba? Kahit isang beses hindi kami nag-video call. Bakit laging voice message lang? Bakit kapag picture maayos lagi? At parang walang kahit anong ordinaryong detalye ng araw niya? At bakit simula nung nagbayad ako ng 30,000 pesos, parang ako na lang yung naghahabol ng usapan? Noong una pinipilit kong huwag mag-isip ng masama. Sinasabi ko sa sarili ko na baka pagod lang siya o busy sa pag-aayos ng December trip. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong nararamdaman na iba na talaga. Dati siya ang unang nagme-message. Siya ang nagtatanong kung kumain na ba ako. Siya ang nagsesend ng mahahabang voice notes. Ngayon maikli na lang. Minsan isang reply buong araw. Minsan gabi na bago sumagot. Kapag nagtatanong ako tungkol sa December, sinasabi niyang tuloy, pero wala ng detalye. Kapag tinatanong ko kung nakapag-book na ba siya, sasabihin niyang inaayos pa. Isang gabi naglakas loob na akong sabihin na gusto ko siyang makita, kahit saglit lang. Hindi ko sinabi na nagdududa ako. Sabi ko lang gusto ko makita yung taong makakasama ko raw sa December. Sumagot siya pagkatapos ng matagal na oras
At sinabi niyang gusto raw niyang maging espesyal yung unang pagkikita namin at ayaw niyang masira yon sa mahinang internet at mabilisang tawag. Dati siguro kikiligin ako sa sagot na yon, pero nung gabing yon iba na yung pakiramdam ko. Hindi ako natuwa. Parang may mali, pero ayoko pang pangalanan. Dumating ulit ang Sunday day off at hindi ko sana balak sumama sa mga kabayan, pero sumunod din ako. Tahimik lang ako buong oras. Napansin nila agad. May nagtanong kung okay lang ba ako at kung tuloy pa rin ba ang December. Ngumiti lang ako at sinabing oo. Tapos may isang kabayan na dati nang nagbabala sa akin ang tumingin lang at mahinahong nagsabi na hindi naman daw nila ako hinuhusgahan, pero kung seryoso raw talaga ang lalaki, hindi raw mahirap ang 5 minutong video call. Wala akong naisagot. Hindi dahil naniwala na ako, kundi dahil unang beses na wala akong maibigay na dahilan. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko na pinatagal. Nag-message ako kay Daniel at direkta ko siyang tinanong kung pwede ba kaming mag-video call kahit saglit. Hindi siya sumagot agad. Ilang oras ang lumipas bago siya nag-reply at sinabi niyang hindi raw magandang araw at pagod siya. Sinabi ko, okay lang. At bukas na lang, kinabukasan nag-message ako ulit pero wala akong natanggap na sagot. Hanggang gabi wala pa rin. Noong sumagot siya, maikli na lang. Humingi siya ng pasensya at sinabi niyang naging abala lang. Sinubukan kong ulitin yung request ko. Pero ang sagot niya lang ay bakit daw biglang importante na makita ko siya kung nagtitiwala naman ako noon. Admin, doon ako natigil. Kasi tama nga naman. Bakit ngayon ko lang hinihingi? At doon ko rin na-realize na baka kaya hindi ko hinihingi noon dahil natatakot akong may makita akong ayaw kong makita. Tinawagan ko siya sa WhatsApp. Hindi sinagot. Sinubukan ko ulit. Hindi sinagot. Naghintay ako. Wala. Pagkatapos ng ilang minuto, chineck ko yung profile na wala yung picture. Hindi ko na makita yung status. Sinubukan kong mag-message ulit pero hindi na pumapasok. Hindi ko agad naintindihan. Nakaupo lang ako sa gilid ng kama at paulit-ulit binubuksan yung chat namin. Binasa ko mula umpisa. Yung unang message. Yung panliligaw. Yung plano sa December, yung Macau, yung mga sinasabi niyang deserve ko raw maging masaya. Habang binabasa ko lahat, parang unti-unting bumabalik sa akin lahat ng mga binaliwala ko. Yung walang video call, yung pag-iwas na sabihin sa iba, yung pagiging private, yung pagbabago ng ugali pagkatapos ng bayad. At doon ko unang naisip na baka wala talagang Daniel. Hindi ko alam gaano katagal akong umiiyak nung gabing iyon. Pero ang pinakamasakit, admin, hindi yung 30,000 pesos. Hindi yun maliit pero mababawi pa yon. Ang mas masakit ay yung hiya. Yung pakiramdam na ilang buwan kong ipinagmamalaki sa mga kabayan na may AFAM na pupunta para sa akin. Ilang Sunday akong nagkwento. Ilang beses kong naisip na baka naiinggit lang sila. Tapos sa huli, sila pala yung gustong magprotekta sa akin. Hindi ako lumabas sa susunod na day off. Nahihiya ako. Pero may kumatok sa kwarto. 2 kabayan. May dalang pagkain. Umupo lang sila at nagkwentuhan tungkol sa trabaho. Walang nangasar. Walang nagsabi ng sabi sa'yo. Hanggang sa isa sa kanila ang nagsabi na kaya raw sila nagbababala noon dahil may kakilala na silang nangyari din yun dati. Hindi raw nila gustong maranasan ko. Admin, doon ako mas umiyak kasi na-realize ko na hindi lahat ng kumokontra ay humihila pababa. Minsan sila pa yung may lakas ng loob sabihin ang bagay na ayaw nating marinig. Hanggang ngayon nandito pa rin ako sa Hong Kong. Hindi ko naman sinukuan ang pag-a-abroad at hindi rin natigil ang pangarap ko para sa mga anak ko. Mas natagalan lang. Yung 30,000 na nawala, mababawi pa. Pero yung hiya at panghihinayang, mas matagal mawala. Kaya kung may gusto akong sabihin sa kapwa OFW lalo na sa mga bagong dating sa abroad, gaya ko, ito lang.
Huwag ninyong ihiwalay ang sarili ninyo sa mga taong matagal nang nasa abroad at gustong magbigay ng babala. Hindi lahat ng kumokontra ay naiinggit at hindi lahat ng nagtatanong ay gusto kang siraan. Minsan sila pa yung unang nakakakita ng panganib habang tayo abala sa pagbuo ng pangarap. At kapag may taong nakilala online na ayaw magpakita, ayaw magpakilala ng maayos, gusto kayong ilayo sa opinyon ng iba at humahantong sa usapang pera, huminto muna at magtanong. Hindi nakakabawas ng dignidad ang magduda. Mas mabuti nang mapahiya sa paghingi ng opinyon kaysa mawalan ng ipon na ilang buwan o taon mong pinaghirapan sa abroad. Hindi man naging maganda ang naging karanasan ko, sana maging paalala ito sa iba na sa ibang bansa. Hindi lang katawan ang kailangang bantayan. Minsan pati tiwala at pag-asa. Maraming salamat po. Mga kabayan, bago tayo tuluyang magtapos sa kwento ni Karen, gusto muna naming mag-iwan ng maikling paalala. Maraming OFW ang umaalis ng bansa na handang pagurin ang katawan para sa pamilya. Pero minsan hindi natin napapansin na habang tumatagal, hindi lang pala pagod ang naiipon. Pati lungkot, pangungulila, at yung pakiramdam na gusto mo ring maramdaman na may nakakaalala at nag-aalaga sa'yo. At doon minsan, pumapasok ang mga taong marunong magsalita ng tama sa tamang oras. Kaya mga kabayan, huwag matakot humingi ng opinyon sa mga taong pinagkakatiwalaan ninyo, lalo na kapag may pera, regalo, investment, package o mga planong masyadong maganda para maging totoo. Minsan ang isang tanong o isang payo lang ang pwedeng makapigil sa buwan o taon ng pagsisisi. At gusto rin naming malaman mga kabayan, saang bansa ninyo pinapanood ang video na ito? I-comment ninyo kung nasaan kayo ngayon at gaano na kayo katagal bilang OFW. Lagi naming binabasa ang inyong mga comments at nakakatuwang makita kung gaano karaming kababayan natin ang sabay-sabay nakikinig mula sa iba't ibang panig ng mundo. Baka may nanonood ngayon mula sa Hong Kong, Saudi, UAE, Qatar, Kuwait, Singapore, Taiwan, Canada, Barco, Europe, o baka nasa Pilipinas habang nagpapahinga. I-comment ninyo mga kabayan para makita rin ng iba kung gaano kalawak ang ating munting komunidad. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa dulo ng kwentong ito. Sa buhay ng isang OFW, hindi lang trabaho at pagod ang kalaban, kundi pati lungkot, pangungulila, at mga panahong hindi na natin maibabalik pa. Kung meron din kayong kwento bilang OFW, tungkol sa sakripisyo, pamilya, pag-ibig, tagumpay, o pagkawala, pwede ninyo itong ipadala dito sa aming channel. Maaaring ang kwento ninyo na ang susunod naming maibahagi. Ingat palagi mga kabayan, saan mang panig kayo ng mundo. Thanks for watching and we'll see you in the next video.